naglalabasan na ang mga attack dogs ng mga dilawan. So, Liberal Party. Then, US ang ibibigay daw kay Trillanes ng pondo. Alam nyo kasi guys, lalo sa mga kabataan, mayroong Liberal Party sa US talaga. At alliance yan o parang sister company dito ng mga Liberal Party natin, yung mga dilawan na yan. So matik alam nyo na konektado ang US, yung mga Amerikano, yung samahan na yan, yung organisasyon na yan dito sa Pilipinas. So kung meron silang gustong pabagsakin na mga politician o ayaw nilang iupo, gagamitan nila yan ng pera at impluensya. So itong si Trillanes ay halatang halata naman na tuta ng mga kano. So kapag kumilos sila, yung mga politiko na yan na nag-a-against lalo dito kay dating Pangulong Duterte o VP Sara, matik dapat checkmate na natin yan. Then eto nga yung bagong lumabas na attack dogs, talagang mangangagat at kakagatin si PRRD. Lumitaw na naman sa news etong si Las Cañas at gustong makuha ang atensyon ng mga tao. So magpapaawa effect lang yan, tapos magkakaroon pa ng malaking paninira kay Pangulong Duterte. So maraming uungkatin yan, sila. Alam nyo naman niya kung paano sila umatake. Iyon at iyon pa rin. So check pa natin kung ano ang napag-usapan dito sa news ng SMNI para malaman natin kung ano ang mga nangyayari. Then ito nga yung ini-interview ngayon sa SMNI, yung influencer siya, tas dati yata nilang nakasama, parang ganon. Binisto na niya yung mga nangyayari. So panoorin natin. Let's go. Sino ba ang talaga ito si Arturo Las Cañas at bakit mainit ang ulo niya sa mga Duterte? Marami naman natin si PRD or President Duterte at si Vicky Sara. Actually, ito si Arturo Las Cañas. Dati na po itong lumabas, no, sa noong 2017. Ito siya ay nagpa-press con, okay? Nag-meet kami niyan 2016, noong December. Kasi yun na nga, nalaman ko na kasi kami isang ako po sa ni-recruit nila Antonio Trillanes, nila Father Alejo, no? Na maging faith witness kay former President Rodrigo Duterte, no? Sa ICC. So, ito siya, si Arturo Las Cañas, way back no, sa time na nagkaroon ng hearing with Cotabato, ilang So yun, bago tayo magsimula sa kabuuang interview, ito lang ang masasabi ko. Itong mga step na ginagawa o pagpaparamdam na ginagawa ng mga dilawan, ayan nga, Liberal Party, siyempre asama na ang mga pinklawan dyan, yan ay step na nila, paramdam na nila na malapit na kasi ang eleksyon, kaya gumagalaw na sila. So ang strategy, ang simple ng konsepto, sasabay sa away o gulo na nangyayari ngayon between PBBM and Duterte. Tapos syempre may ibang mga step yan, may mga ibang strategy yan, panigurado, para sa personal nilang interes kung paano makakapasok. Pero para sa akin, ang opinion ko dito, mas mahirap pa yung nakaraan na kung paano to ma-checkmate kaysa ngayon.
Kasi napakadali na nilang i-checkmate ngayon eh. Kumbaga, ni-recycle lang nila yung strategy nila. Then kung may madadagdag man dyan, konti lang. Kasi alam nyo, yung mga politiko na nasa likod niyan, boplax yan. So kapag nakinig ka sa turo niyan, mas boplax ka pa doon. So ang gusto ko lang sabihin dito, yung mga kabataan na siyang numero unong target ng mga yan, at wala naman kasi silang ibang gagawin o ibang i-entertain na madaling makuha o malinlang, kundi ang mga kabataan. May millennials, meron Gen Z. Kaya dito sa channel natin, ang numero unong advokasya o vision natin dito ay bigyan ng karunungan ang mga tao. Kasi napakasimple eh. Kapag ang tao o isang kabataan nagkaroon ng pagkakaintindi o marunong umintindi, kahit hindi magkaroon ng sinasabing critical thinking o mas matindi pa doon, basta yung marunong umunawa, marunong humimay, marunong mag-analyze, think and analyze, panigurado malalaman yan yung totoong nangyayari at yung mga taong gustong magbigay lang ng fake news o namumulitika. In other way, tawag dito, makikita nila mismo kung sino ang totoong politiko o hindi. So kahit anong palabas o kahit anong galing ng strategy na gagamitin ng kabilang partido, ng mga dilawan, ng mga Liberal Party, Pinklawan, at mga politikong sakop nito, talagang hindi sila iboboto kahit sino sa mga politiko na yon, kahit anong strategy gawin nila para maengganyo ang mga Pilipino. Kasi may dunong yung tao may dunong yung kabataan na naturuan, naiangat yung antas ng pag-intindi nila. So mapapansin nyo naman, karamihan lang na nauuto nila dyan yung mababaw yung pag-iisip, yung tipong masabihan o makwentuhan ka lang ng konti, makukuha ka na. So marami sila nakukuha ganyan nga sa kabataan. At iyon lang din ulit ang gagawin nila dyan. Pero sa ngayon, attack dogs ang papakawalan nila. Pero pwede rin na nilalakad o ginagawa nila yan, kasi nga kailangan na nila mag-ipon ng ganyan. At isang patunay dyan, yung nasa screen natin na mga page, syempre may mga GC na rin yan, may mga groups. Yan ang strategy nila. Diyan nila tinitipon yung mga nauuto nilang kabataan para araw-araw nilang pakainin, ipid ng mga kasinungalingan. At yan ay galing sa mga politiko dito sa mga Liberal Party, Pinklawan, Dilawan, na gustong sirain ang katahimikan at guluhin ang Pilipinas. So dapat maawa na kayo. Para sa makakarinig dito mga kabataan at mga millennials, isa lang ang sasabihin ko. Digital era na. Kailangan matatalino na kayo at may dunong sa panahon ngayon. Kasi kung ngayong sasapit na eleksyon mas dadami pa o patuloy na magkakaroon ng ganyan mga kabataan na nauuto pa rin, mag-isip-isip na kayo, lalo sa mga pamilya nyo. Yung mga magulang na nakikinig dito, i-check nyo yung mga anak nyo kung marunong pa bang umintindi yan, alam pa ba niyan yung pinapasok niyan. Kasi karamihan papasok sa usapang politika, makikigalit-galit, nababarkada lang pala, naiengganyo lang. So kailangan may payo ng magulang at responsibilidad ng magulang yan. Kasi parang nung nakaraan kasi nung natunghayan ko yung rally na punong-puno ng kabataan na kasama, naawa ako sa mga kabataang Pilipino. Sobrang naawa ako.
Ika nga ni Jose Rizal, kabataan ang pag-asa ng bayan. At meron pang mga kasunod yun. Kailangan maging edukado sila. Pilitin nyo maging edukado kayo. Parang ayun ang sumusunod na sentence sa mga ganong ni Rizal sa sinabi niya na yun. So sana hindi na maulit at wala nang maengganyo tong mga ito. Dahil ayan na naman nag-uumpisa na naman ng iba't ibang kaguluhan. Yang lumitaw na si Las Cañas, strategy yan ng mga dilawan na nga si Trillanes ang lumalakad dyan. So dapat mga kabataan, kayo ang susunod na lahing Pilipino. Itong mga nakaupo sa pwesto at yung mga nagseserbisyo sa bayan, tatanda at mawawala sila pagdating ng panahon. So kayong mga kabataan na siyang susunod na lahing Pilipino, kailangan magigiting kayo, matitikas, matatalino. Kailangan sabay kayo sa era, sa evolusyon, sa pag-advance, sa teknolohiya. Kailangan, sobrang kailangan. Late na tayo, pero kailangan natin itong mahabol. So eto nga yung papanoorin natin, buhay na saksi kung paano ang nangyayari na ginagawa nga nitong paninira kay FPRRD. So makinig tayong mabuti, makinig. So start na tayo, let's go. Yan, nakikita nyo yan, si Kiko Pangilinan. Alam nyo kung saan partido yan? Kung di sa pink yellow, basta yan, kalaban yan, matik. Bakit yan lumalakad ngayon? May purpose yan. Sino ang mga kasama niyan? Mga dilawan din at mga pinklawan. Silang magkakasama kahit talunan na, gusto pa ding maupo sa pwesto. Ang simple, ang konsepto ganito, napakasimple. Kung ang layunin lang pala ng mga ito ay tumulong at makatulong sa mamayang Pilipino sa pag-unlad ng bansa, bakit hindi na lang manahimik at tumulong? Diba? Bakit kailangan pa nilang humabol? Kasi hindi naman talaga pagtulong ang nais ng mga yan, kundi kapangyarihan para sa kani-kanilang mga agenda na sila din naman ang tatamasa. Kumbaga pabalat bunga lang na mabigyan ka, mabigyan ka ng ganito, ganyan. Pero sa huli, yari na naman kayo. Lalong maghihirap ang Pilipinas. Lalong maghihirap. Kung i-check nyo ang profile niyan ni Kiko Pangilinan, puro pagpapaawa na at kunyari mabuting tao. Ganun ang ginagawa niyan ngayon. As usual, ganyan ang mga teknik ng mga yan. Tulong dito, mababait. Pero pag nakatalikod kayo, mga asong ulol na naglalawayan sa kapangyarihan. Lahat yan talagang palihim na umaatake o gumagalaw. Sa camera lang yan mababait, pero may mga pinapalakad dyan na mga tao na siyang sisira sa ulo ng mga kabataan at maiengganyo na iboto sila. So panoorin natin Ganda ng ngiti Ayan, si Jokno. Si Kabayo.
So yan, nakita nyo, no, nahagip ko lang yan sa profile niya. So alam nyo na yan, yung mga ganyan tactics nila na bait-baitan, tulong-tulong, alam na yan. So dapat maging aware kayo dyan. Madala naman kayo mga Pilipino. Iyan at iyan lang din naman ang gagawin yan. Hindi naman kasi yan magpapakita ng ugaling masama ngayon. Walang ganun, di nalaman na yung yung pagkatao nila o motibo. Lahat 'yan mababait. Parang kaibigan mo. Kunyari mabait, pero tutuklawin ka. Yan din 'yun. So tuloy natin, ito na yung sa SMNI na in-interview. reasons na sinabi niya sa akin, it is because hindi siya pinagbigyan ng parang loto na hinihiling niya at the time na presidente si PRRD. So, itong taon na to, no, na namit ko at sinabi niya sa akin na wala naman daw kaming mapapala sa mga Duterte. Alam kong masama yung loob niya dahil at the time may hiniling ata siya na hindi siya napagbigyan. So, yung kanya pong credibility as witness dapat po sa mga Duterte, para po sa inyo tainted. Ayun po, kasi actually nung December, after si Polis, may ibibigay sila sa akin, actually million, pero ang gusto ko nila is, pirmahan ko na kaagad yung affidavit, pero So nowadays yan naman talaga ang technique talaga. Babayaran ka ng mga politiko o mga oligarko para manlaban o